Can you get me some help? Yep, Can you there's get some me people. Okay. Give me some help! Oh my God! Give me some help! We're out! We're out! We're out! We're out! Help me, please! Ang pagkakaroon ng kaibigan ay mahalaga sa buhay ng isang tao, lalo na sa kabataan. Ngunit ang paghahanap ng tunay na kaibigang tatagal sa paglipas ng panahon ay hindi madaling gawin. Minsan ang mga akala nating tunay na kaibigan ay may mga tinatagong lihim. Sila ay maaring makasarili, may kakaibang intensyon at madalas ay nalalaman lamang natin ito kapag huli na ang lahat. Si Gabriel Brittany o Lucky ay nanirahan sa maliit na bayan ng Elko, Nevada. Lumipat ang kanyang pamilya mula sa Colorado Springs noong 2010 na magpasya ang kanyang ama na si Jim na tanggapin ang trabaho sa lokal na kumpanya ng pagmimina. Ang bayan ay tila maaliwalas at ligtas, perpekto para sa pamumuhay. Masaya ang mga Oilaki na magsimula ng panibagong buhay. Ngunit hindi nila alam na mayroong isang papalapit na malagim na trahedya. Mahilig si Brittany sa pangangabayo at maraming pagkakataon para gawin iyon sa kanilang lugar. Ang pagkaalaga ng baka at pangangabayo ay mga tradisyonal na gawain at libangan ng mga lokal kahit simula pa lamang sa kanilang mga murang edad. Ang ganitong kapaligiran ay agad na nakaakit kay Brittany dahil sa mga likas na tanawin, pangangabayo at ATV riding na kanya namang talagang kinagigiliwan. Bagamat maaring mukhang panlalaking libangan ng mga ito, dito sa kanilang lugar ay kinagigiliwan ito ng parehong mga lalaki at babae. Ang mga ganitong libangan ay lalong nagdagdag ng kaastigan sa magandang si Brittany. Malapit si Brittany sa kanyang kapatid na si James dahil halos isang taon lamang ang agwat ng kanilang edad. Dahil dito madalas silang magkasama, naglalaro at naghahati ng interes. Gayun din ang mood na umiiral sa buong pamilya. Sila ay nagkakaisa at nagmamahalan na hindi iniiwan ng isa't isa sa mga mahihirap na panahon. Kahit noong nagpasya ang kanilang mga magulang na mag-divorce, maayos nilang naresolba ang lahat ng issue upang hindi masaktan ng kanilang mga anak. Ang dating mag-asawa ay nagkaayos nang walang pagtatalo. Matapos ang paghiwalay, lumipat si Alicia mula sa bahay ng kanyang dating asawa. Ngunit nanatili ng malapit upang magpatuloy sila sa pag-aalaga sa kanilang mga anak nang hindi pinipilit ang mga ito na magpalipat-lipat. Ang ina at ama ay salit-salitang sinusundo ang kanilang mga anak at patuloy na nag-uusap. Dahil sa ganitong paraan ng pagpapalaki, si Brittany ay lumaki bilang isang matalino, malaya at may matibay na moral na prinsipyo. Simula pagkabata, tinutulungan niya ang kanyang ama at ina sa mga gawaing bahay at pinagkakatiwalaan ng mga importanteng gawain. Gayunpaman si Brittany ay laging mahusay na nakakaya ang lahat ng pagsubok. Pagsapit ng edad na 16, siya ay ganap nang nag-mature at kumikilos na parang isang tunay na adult. Hinangaan siya ng kanyang mga mahal sa buhay at maging ng mga kapitbahay ay nakita ang sipag at profesionalismo sa kanyang mga gawain. Sa kabila ng kanyang kasanayan, sa edad na 16, si Brittany ay nanatiling isang tipikal na dalagita na may mga interes tulad ng pag-eeksperimento sa paggamit ng makeup at pananamit. Siya ay isang masayahin at palakaibigang babae. Pagkatapos ng high school, pangarap ni Brittany na mag-aral ng psychiatry sa universidad upang matulungan ang mga taong may karamdaman sa mentalidad. Nahahabag si Brittany sa pagturusa ng iba, kaya't hindi na nakakagulat na ito ang kanyang naging prioridad. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang kahangahangang katangian, noong 2020, nakaranas si Brittany ng bully sa paaralan. Ayon sa kanyang matalik na kaibigan, maraming taong biglang umaway sa kanya nang walang malinaw na dahilan. Sa tingin ng kaibigan, ang pangunahing motibo ng pambubuli ay inggit at selos. Dahil maraming mga babae ang naiinggit sa ganda at talino ni Brittany. Dahil dito kinailangan niya mag-homeschooling, ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob dahil dito. Sa tulong ng social media, nakahanap si Brittany ng maliit na grupo ng mga tunay na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Mas lalo niyang ginugol ang kanyang oras sa kanyang libangan. Ang karera ng kabayo, kung saan nakilala niya ang mga taong kapareho ng kanyang interes. Dito niya nakilala si Bryce Dickey, na ilang taon ang tanda sa kanya. Mabilis silang kapagpalagay ang loob at naging kaibigan.
Palaging tinutukoy ni Britney si Bryce bilang isang nakakatandang kapatid o big brother. Bagamat tila gusto pa ni Bryce ng higit pa. Madalas sila magkasama at maganda rin ang pakikitungo ni Britney sa pamilya ni Bryce. Ngunit sa kabila nito, nanatiling purong magkaibigan lamang ang kanilang relasyon. Si Bryce ay inilarawan bilang isang magalang at kaaya-ayang binata na katulad ni Britney, laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Ang pagkakatulad ng kanilang mga karakter ang naglapit sa kanilang dalawa. Noong March 8, 2020, nagkasundo ang magkaibigan na magkita tulad ng kanilang nakasanayan. Sa parehong araw, ang ama ni Britney na miyembro ng isang rock band ay mayroong ensayo. Masaya siyang sumama sa kanyang ama bagong magkita sila ni Bryce. Nasa maganda siyang mood, masayang nakikipag-usap sa lahat ng musikero. Inimbitahan pa niya si Bryce na manood ng kanilang pagtatangkal. Ngunit nahuli ang binata at hindi na umabot sa ensayo. Plano ni Bryce na sunduin si Britney gamit ang kanyang kotse upang manood sila ng pelikula sa kanyang bahay. At pagkatapos ay ihahatid ito pa uwi. Inaasahan ng ama ni Britney na makakauwi ito bandang 7:30 at sa oras na iyon, dapat ay naghihintay na si Britney. Ngunit na makauwi ang kanyang ama sa tilakdang oras, napag-alaman niyang wala pa si Britney sa bahay. Nilibot ng ama ang buong bahay, tinatawag si Britney sa kanyang pangalan, ngunit walang sumasagot. Siya ay nagsimula mag-alala at sinubukang tawagan ang anak. Ngunit naka-off ang kanyang cellphone. Ito ay labis na nakakapagtaka dahil kadalasang responsable si Britney at palaging nagbibigay alam kung malulobat na ito. Hindi siya kailanman nahuguli at kung sakaling hindi siya makakarating sa oras, siguradong sasabihan niya ang kanyang pamilya. Ang ideya na maaring nakalimutan lang ni Britney ang kanilang usapan o hindi napansin ang paglipas ng oras at pagdating ng gabi ay tila hindi kapani-paniwala. Dahil dito lalong nag-alala ang kanyang ama at tumawag sa kanyang anak na lalaki. Ngunit ni siya ay walang idea kung nasaan ang kanyang kapatid. Agad na nakipag-ugnayan ng ama kay Bryce, ang huling taong nakasama ni Britney noong araw na iyon. Ayon kay Bryce, pagkatapos ng ilang oras sa lungsod, hinatid niya si Britney sa paaralan kung saan ito ay nakipagkita sa isang binatang hindi niya kilala. Pagkatapos nito umalis na si Bryce upang hindi makaistorbo sa kanilang pag-uusap. Nagulat ang ama ni Britney kung bakit hindi nila itinuloy ang panonood ng pelikula gaya ng kanilang orihinal na plano. Sinabi ni Bryce na nagbago sila ng plano at nagpasya na lamang na maglipot sa labas ng bayan. Siyempre naging interesado ang ama kung sino ang binatang nakasama ng kanyang anak. Ngunit hindi raw ito personal na kilala ni Bryce. Ayon sa kanyang paglalarawan, ang lalaki ay matangkad, maputi ang balat at mukhang isang cowboy. Nagulat ang ama ni Britney sa impormasyong ito. Hindi malinaw kung sino ang estrangherong ito at bakit iniwan ni Bryce si Britney sa kanya sa halip na ihatid ito pa uwi tulad ng kanilang napagkasunduan. Si Bryce ay laging nag-aalala kay Britney ngunit sa pagkakataong ito, iniwan niya ito sa isang taong hindi niya kilala at umalis, isang kakaibang sitwasyon. Agad pagkatapos makipag-usap sa ama ni Britney, sumulat si Bryce kay Jess, ang kapatid ni Britney. Tila labis siyang nag-aalala at tila may pagsisisi dahil hindi niya naihatid ang kaibigan pa uwi. Ayon sa kanya, si Britney mismo ang nagtanong kung maaari siyang iwan. Ngunit ngayon napagtanto ni Bryce ang kabigatan ng sitwasyon at ang tatakot na baka may masamang nangyari sa kaibigan. Ang tanging naaalala ni Bryce ay ang lumang Ford F-150 pickup truck na pag-aari ng estranghero na kanyang inilarawan bilang may hindi kaaya-ayang kulay. Lalong tumaas ang pangamba ng pamilya ni Britney dahil wala sa kanilang mga kakilala ang nagmamay-ari ng ganito sa sasakyan. Ang buong pamilya ni Britney ay hindi natulog sa gabing iyon. Paulit-ulit na tinatawagan ang kanyang numero ng daan-daang beses. Ngunit patuloy na napupunta sa voicemail ang tawag. Samantala ang ama at kapatid ay naglibot sa mga kalsada, sakay ng kotse, nagpaikot-ikot sa paligid ng paaralan at buong lungsod, umaasang matatagpuan ang nawawalang dalagita. Di nang tagal sa wakas, isa sa mga kaibigan ni Britney ang nagbayag na bago pa siya mawala, nabanggit ni Britney ang isang lalaki na nagngangalang JT, ngunit hindi niya isinalaysay ang anumang detalye tungkol sa kanilang komunikasyon. Ngunit tila si Britney ay nakatakdang makipagkita kay JT. Ang lead na ito ay mukhang napakahalaga para sa investigasyon. Ang mga nag-aalalang magulang ay agad na nagtungo sa pulisya. Ngunit sa una, inakala ng mga otoridad na maaaring naglayas lamang ang dalagita o nakipagkaibigan at babalik din ito kaagad. Subalit alam ng kanyang pamilya na hindi ganoon si Britney. Kakaunti lang kanyang mga kaibigan at wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan siya.
Wala siyang anumang problema sa pag-uugali, pamilya, bisyo o mental na kondisyon, kaya't walang dahilan para siya'y tumakas. Naintindihan ng kanyang mga mahal sa buhay na ang pagkawala ni Britney ay nagtatago ng masamang pangyayari. Sa kalaunan, napilit ng pamilya ang sheriff na seryosohin ang kaso. Ibinigay nila ang lahat ng impormasyong makakalap mula sa mga kaibigan at kakilala ni Britney. Nagpasya ang pulisya na tanungin si Bryce at nagkaroon ng isang pag-uusap malapit sa paaralan para ilahad ni Bryce ang mga detalye ng nangyari nang iwan niya si Britney. Ayon kay Bryce, nagmamaneho siya sa lugar ng Spring Creek gaya ng dati. Nang bigla siyang tawagan ng kanyang ama at sinabihang umuwi agad upang tumulong sa ilang gawain. Pumayag si Britney na ipagpaliban ang kanilang lakad, basta't ihatid siya ni Bryce sa paaralan. Nabanggit niya na sinabi ni Britney na nais niya makipagkita sa kanyang bagong kakilala na si GT. Nakita ni Bryce na papunta si Britney sa isang berdeng pickup truck kung saan naroon ang isang maputing lalaki na naka-cowboy hat. Ngunit umalis siya nang hindi man lang sinigurado kung sumakay si Britney sa truck. Hindi masyadong naalala ni Bryce sa mga detalye at hindi man lang niya napansin ang plate number ng pickup truck. Hindi siya pinaghinalaan ng mga detectives na nagsisinungaling kaya pinakawalan siya at nagtutok na lamang sa iba pang aspeto ng paghahanap. Nagpasya ang investigador na kumuha ng pansin mula sa publiko sa pamamagitan ng media. Umaasang may makapansin sa lalaking naka-cowboy hat at sa berdeng pickup truck. Gusto nilang malaman ang plate number ng sasakyan, ngunit hindi agad nagbahagi ng impormasyon ng mga lokal na residente. Humingi ang sheriff ng tulong sa kumpanya ng telepono upang matukoy ang huling lokasyon ng cellphone ni Britney. Napag-alaman na huling nagrehistro na aktibidad ang kanyang cellphone 7 kilometers mula sa paaralan kung saan siya binaba ni Bryce. Agad na nagtungo ang mga otoridad sa lokasyon na iyon, umaasang makahanap ng bagong lead, ngunit wala silang natuklasan. Patuloy na naglibot ang pamilya at mga kaibigan ni Britney sa mga lansangan. Nagpapaskil ng mga flyers na may larawan niya. Nagkaroon ng mahigit 500 na mga anunsyo binamahagi sa buong lungsod at mga karatig bayan. Ngunit tila walang nais tumulong. Mistulang naglaho si Britney nang walang kapakas-bakas. Lumikha pa ang ina ni Britney ng isang grupo sa social media kung saan palagi niyang binabahagi ang pinakabagong impormasyon tungkol sa progress ng paghahanap. Ngunit kahit ito ay hindi nagresulta ng anumang bagong lead. Biglang nakatanggap ng mensahe ang kanyang ina mula sa isang hindi kilalang numero. Inangkin ng taong ito na dinukot niya si Britney at mihingi ng ransom na $25,000. Nagbabanta na ipapakain sa mga aso kung hindi matutugunan ang hinihingi. Makalipas ang ilang oras, muli itong nagpadala ng mensahe. Sinasabing may sakit si Britney at maaring masawi nang hindi umiinom ng gamot. Iginiit ng kriminal na bibigyan lamang ng gamot si Britney kung mapabayaran ang hinihinging halaga. Sa simula handa na sanang sumang-ayon ang mga magulang sa hinihinging ransom. Ngunit nagpasya silang humingi muna ng tulong sa pulisya. Tumawag ang ina ni Britney sa istasyon ng pulisya at sinabi ang tungkol sa sitwasyon. Agad siyang inimbitahan na pumunta roon upang subukan nilang matungton ang numero ng tumatawag para sa ransom. Tila may mahalagang lead na ang investigasyon habang sinusubukang alamin ng mga opisyal na may-ari ng numero ay nakipag-ugnayan ng pinuno ng isa sa mga search team sa istasyon ng pulisya. Iniulat niya na habang nagsasagawa ng paghahanap ang mga voluntaryo sa isang lugar na 20 kilometers mula sa lungsod, napansin nila ang isang parang tuyong mantsa sa gilid ng kalsada. Lumabas sila mula sa kanilang mga sasakyan at sinimulang suriin ang lugar. Mga 100 meters mula sa kalsada sa mga halamanan, natagpuan nila ang isang asul na tarp na nagtatakip sa isang lapi. Nakadapa ito at bahagyang walang saplot. Ang paglalarawan ng kasuotan ay tugma sa suot ni Britney noong araw ng kanyang pagkawala. Ngunit kailangan pang opisyal na kilalanin ang natagpuan bago ipagbigay alam sa pamilya. Habang nag-uusap ang ina ni Britney at ang mga opisyal, pumasok ang isang detective at sinabing kailangan nilang ipagpaliban ng pag-uusap dahil sa pangangailangan na agad pumunta sa lugar kung saan natagpuan ang katawan. Napaiyak ang ina ni Britney, nararamdaman sa kanyang puso na ang natagpuan ay ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, hindi nagkamali ang pakiramdam ng ina. Nakilala niya si Britney ilang metro mula sa katawan. Nakakita rin ng mga forensic expert ng isang keychain na may pangalan ni Britney na kalaunan ay kinilala bilang pag-aari nga niya. Malinaw na pinilit si Britney sa isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Nakababa ang kanyang pantalon at panloob hanggang sa kanyang mga bukong-bukong. Siya ay ginamitan ng lakas at may sugat sa lalamunan na siyang naging sanhi ng kanyang pagkasawi.
Sa malapit na mga halaman, napansin ng mga opisyal ang kanyang mga earphones na nakasabit sa mga sanga. Natagpuan din sa lugar ang isang gamit na kondom at ang pakete nito. Ngayon sapat na ang ebidensya upang magsimula ang paghahanap para sa gumawa nito. Lubos na nag-iinteresado ang mga investigador sa bagong kakilala ni Britney na si JT na alam ng karamihan sa mga kakilala ni Britney ngunit wala pang makapagbigay ng tiyak na impormasyon tungkol sa kanya. Ang balita ng insidente ay umanig sa buong bayan. Halos lahat ng mga residente ay magkakakilala kaya't hindi maiwasang manatili ito sa puso ng mga tao. Lalo pang naramdaman ng pamilya ni Britney ang suporta mula sa mga social network. Si Bryce ay nangingibabaw sa mga tumutulong. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa ina, ama at kapatid ni Britney. Tinulungan niya ang pamilya, umiiyak at sinabing hindi niya kailanman makakalimutan ang kaibigang naging sobrang malapit sa kanya. Ang trabaho ng mga detectives ay nagsisimula pa lamang. Kinailangan ng mga warrant upang masuri ang computer at cellphone ng dalaga. Kailangan din nilang suriin ng mga natagpuang ebidensya, kabilang na ang DNA mula sa kondom na tila ito'y magiging pangunahing susi sa kaso. Ipinagpalagay na maaring naging biktima si Britney ng isang taong nananamantala online na may hilig sa kakaibang karahasan. Dahil dito mabilis na nakabuo ang mga otoridad ng listahan ng mga halangang kaluluwa sa lugar upang suriin kung sino ang maaring sakot. Lahat ng ito ay kailangan ikumpara upang matunton ang tunay na may sala. Ngunit patagal ang proseso kaya tumagal din ang investigasyon. Kasabay nito sinusuri ng pulisya ang mga impormasyon mula sa taong humihingi ng ransom. Agad nilang natukoy ang numero ng telepono kung saan tinawagan ng ina ni Britney upang humingi ng ransom. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga detectives na mahanap ang green pickup truck na inilarawan ni Bryce ay hindi ito lumitaw sa surveillance footage. Gayunpaman natuklasan ng mga investigador ang isang napakahalagang detalye. Ang blue Chevy pickup ni Bryce ay nakita sa surveillance cameras malapit sa paaralan. Hindi ito huminto o nagbaba ng pasahero taliwas sa kanyang sinabing kwento na iniwan niya si Britney sa lugar na iyon. Sa halip dumaan lamang si Bryce sa paaralan nang hindi tumigil. Dahil dito malinaw na nagsinungaling si Bryce tungkol sa green na pickup truck at ang pagkikita ni Britney at ng lalaki na umano'y hindi niya kilala. Nagdesisyon ng mga detective na sundan ang ruta ng sasakyan ni Bryce gamit ang mga surveillance cameras upang matukoy kung saan siya patungo matapos ang nasabing insidente. Nagbago ang direksyon ng investigasyon. Si Bryce na unang itinuturing na tapat na kaibigan ng biktima ngayon ay naging pangunahing suspect. Bagamat tila mabuting kaibigan siya ni Britney at malapit sa pamilya nito, ang kanyang pagkakasangkot sa kaso ay hindi na maikakaila dahil sa mga kasinungalingang pinahayag niya tungkol sa kanyang mga aksyon noong araw ng pagkawala ni Britney. Sinimula magsaliksik ng mga investigador tungkol sa tunay na pagkatao ni Bryce at sa mga posibleng motibo niya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinakitang suporta sa pamilya ni Britney, naging maliwanag na may tinatago siyang impormasyon na maaring magbukas ng bagong linya ng investigasyon hinggil sa pagkasawi ng dalaga. Ang binata ay nauna umamin na naglipot siya sa lugar kasama ang kaibigan sa loob ng ilang oras. Ngunit lumabas na hindi ito totoo. Ito ay base sa resulta ng mga footage mula sa video cameras. Hiniling ng mga investigador ang data mula sa cellphone ni Bryce upang ikumpara ang kanyang lokasyon sa lokasyon ng biktima. Mabilis na nakakuha ng warrant ang mga detective upang ma-access ang impormasyon dahil sa mga makatuwirang hinala. Hindi nila in-inform si Bryce upang hindi matakot ang bagong suspect. Malinaw na magkasama sila ni Britney buong araw at nagkataon na parehas ang kanilang mga galaw hanggang sa sandaling inoff ang cellphone ng dalaga. Higit pa rito, malinaw na nasa lugar si Bryce kung saan natagpuan ang labi ng dalaga bago siya umuwi. Dahil dito naging malinaw na nandun ang kaibigan sa insidente at posibleng siya ang may kagagawan o kaya ay nasaksihan niya ang pangyayari. Upang kumpirmahin ang hinala, kailangan magsagawa ng pagsusuri. Kaagad na hiningaan ng mga sample ng DNA si Bryce at pumayat naman siya. Kaya binigay niya ang mga kinakailangang materyales. Ngunit pansamantala, kailangan siyang pakawalan ng mga otoridad. Hindi nila pinaalam kay Bryce ang kanilang mga suspetsya at pinalabas pa na maayos ang lahat. Sinabi nila na kumukuha sila ng mga samples mula sa lahat ng kakilala ng nawawalang dalaga upang alisin sila sa listahan ng mga suspect. Nakita rin ng mga ebidensya mula sa ilalim ng kuko ng biktima at ang lahat ng materyales ay tumugma sa mga DNA sample ni Bryce. Walang duda na nagkaroon siya ng contact kay Britney. Ngunit ang lahat ng ito ay nangyari ng labag sa kalooban ng biktima. Si Britney ay mukhang pinilit sa pangyayaring iyon.
Muli nilang inanyayahan si Bryce para sa interogasyon nang hindi isiniwalat ang tunay nilang mga intensyon at ang impormasyong mayroon na ang mga investigador. Sa pagkakataong iyon, sumang-ayon pa rin si Bryce at hindi nagpakita ng pagtutol. Tulad ng dati, kalmado at katiwa-tiwala ang kanyang mga kilos. Sinubukan ng mga detectives na malaman kung nagkaroon siya ng relasyon kay Britney, partikular na may kinalaman sa pisikal na aspeto. Ngunit mariing tinanggi ito ni Bryce. Ayon sa kanya, tinuturing niya si Britney na parang kapatid kaysa sa posibleng kapareha. Matapos ito, unti-unti nang sinimula ng mga investigador na itulak ang pangunahing suspect upang malagtad ang kanyang kasinungalingan. Malinaw na kung totoo ang sinasabi ni Bryce, walang bakas ng kanyang DNA ang matatagpuan. Ngunit ipinaalam ng mga detectives na isang kondom na may laman ng kanyang puting likido ang natagpuan sa eksena. Marahil ay napagtanto ni Bryce kung anong pinahihiwatig ng mga detectives kaya't muli niyang binago ang kanyang testimonya. Sinabi niyang si Britney ay nagpakita ng interes sa kanya noong araw na iyon, isang bagay na hindi pa nagawa ng dalaga dati. Habang nagpapatuloy ang kwento ni Bryce, sinabi niya na naghalikan sila at sa kanila parehas na pagpayag, may nangyari sa kanila gamit ang proteksyon na iyon. Ayon sa kwento ng suspect, nangyari ito sa gilid ng daan kung saan kalaunan natagpuan ang labi ni Britney. Pagkatapos ng nangyari, dinala pa niya si Britney upang makapagkita sa isa pang lalaki. Ngunit binago na niya ang address. Sinasabing hindi sila bumaba sa may paaralan. Patuloy na nanindigan si Bryce sa kwento tungkol sa lalaking nasa berdeng pickup truck at iginiit na hindi niya nakita na maayos ang lalaki kaya hindi niya maipaliwanag ang itsura nito o maalala man lang ang plate number ng sasakyan. Pinagsama-sama ng mga investigador ang mga salaysay ni Bryce at ang kwento ay lumalabas na pagkatapos kunin si Britney ng ibang lalaki, sila ay nagpunta sa parehong lugar kung saan itinapon ang gamit na proteksyon at kalaunan ay natagpuan ang labi ng dalaga. Sinasabing ang estranghero ang pumaslang kay Britney. Ngunit tila hindi ka panipaniwala ang lahat ng ito, lalo na't walang ibang DNA ang natagpuan sa labi ng pinaslang na dalaga. Ngunit maraming bakas ni Bryce ang natagpuan sa ilalim ng mga kuko, sa maselang bahagi at maging sa lalamunan ng biktima sa mismong bahagi ng sugat na dulot ng matulis na bagay na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Bukod pa rito, batay sa galaw ni Bryce at sa mga footage mula sa surveillance camera, nakumpirma na hindi siya huminto saan man, kaya isa na namang kasinungalingan ang kanyang pinahayag. Ipinaalam sa suspect ang lahat ng mga inconsistency na ito dahil sa matinding pressure mula sa mga investigador. Tuluyang bumigay ang binata at umamin na pinaslang niya si Britney. Ngunit giniit niyang ito'y aksidente. Sinabi ni Bryce na gusto raw ni Britney ng marahas na relasyon gamit ang matulis na bagay at sa pugso ng damdamin, siya raw mismo ang nasugatan. Tunog hindi ka panipaniwala ang kanyang kwento lalo na sa kanyang mga paulit-ulit na pagsisinungaling. Sa huli noong March 19, 2020, inaresto si Bryce na isang 18 years old. Kasunod nito nagsagawa ng paghahalughog sa kanyang bahay at sa sasakyan. Matapos makakuha ng warrant ang mga detective, sa closet ng binata natagpuan nila ang isang pares ng sapatos na may mantsa ng biktima, pati na rin ang matulis na bagay na maaring ginamit sa insidente. Meron din isang hoodie na puro mantsa ng pulang likido ang nakita sa trunk ng sasakyan. Nang malaman ng pamilya ng biktima kung sino talaga ang pumaslang kay Britney, labis silang nagulat. Ang ina, ama at kapatid ni Britney ay hindi makapaniwala na si Bryce ang salarin. Tinuturing nila itong isang mabait na bata, matalik na kaibigan ng kanilang anak at tinutuloy pa nila itong parang anak. Kung wala ang napakalaking ebidensyang magpapatunay sa kanyang pagkakasala, hindi kailanman nanaig sa kanilang isipan na si Bryce ang may sala. Lubos nilang pinagkatiwalaan ng taong ito, ngunit ginamit lamang ito ni Bryce sa isang pinakamasamang paraan. Noong May 2022 nagsimula ang mga pagdinig, 2 taon matapos ang insidente. Sa panig ng prosecution, maraming matibay na saksi, kabilang na ang dating kasintahan ni Bryce na nagkwento kung sino talaga ang binata. Iba ang larawang ipininta ng ex-girlfriend ni Bryce kumpara sa pagkakakilala ng karamihan sa kanya. Para sa mga tao sa bayan, si Bryce ay isang tunay na cowboy at isang huwarang binata na laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. Ngunit sa totoo lang, ito'y nakasuot ng isang maskara. Kilala ang pamilya ni Britney sa kanilang pagtitiwala kay Bryce dahil sa inaalagaan niya umano ang dalaga na parang kapatid. Inaasikaso siya para makauwi sa oras at masigasig na hinahatid siya na isang mabuting gawain.
Ngunit ang totoo, ito'y ginagawa ni Bryce upang malaman ang lahat tungkol sa kanyang magiging biktima, tulad ng ginagawa ng isang halang na kaluluwa. Ayon sa dating kasintahan ni Bryce, minsan siyang naging agresibo at malupit. Madalas siyang magpasimula ng mga away at 4 na beses nang sinakta ng kasintahan sa panahon ng kanilang pagtatalo. Sa huling pagkakataon, napakabigat na ng sitwasyon na akala na kasintahan na ay hindi na siya makakaligtas. Sa kabutihang palad, hindi ito natuloy sa mas matinding trahedya. Na maghiwalay sila, sinundan at tinakot pa rin siya ni Bryce hanggang sa nagpanta ang mga magulang ng biktima na tatawag sila ng mga pulis. Hindi na kinailangan ng jury ng matagal na pag-uusap upang mahatulan si Bryce sa pagkakasala. Lalo na't maraming ebidensya laban sa kanya, subalit matindi pa rin ang pagtatanggol ng kanyang abogado na nagbigay ng mga kakaibang teorya. Matapos ang 9 na araw na pagdinig, hindi na inabot ng 1 oras bago magdesisyon ng mga hurado. Nagkaisa silang lahat na si Bryce ang nagkasala ng first degree na pamamaslang. Ang hatol ng hukom ay habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol matapos magsilpi ng 20 years. Para sa paggamit ng matulis na bagay, didagdag ang isa pang 20 years, parehong sentensya para sa pagdukot at karagdagang 10 years para sa pamimilik kay Britney na gamitin ito. Si Bryce ay makukulong ng habang buhay at makakalabas lamang pagkatapos ng 70 years sa bilangguan kung makikita ang pagbabago sa kanya. Malamang hindi na siya makakalaya. Ang labis na ikinalungkot ng pamilya ni Britney ay hindi kailanman inilahad ni Bryce ang totoong motibo sa insidente at nanatiling misteryo kung ano ang nag-udyok sa kanya na gawin ito. Gayunpaman na ibulgar ang lihim ng kanyang kaibigan na si Britney. Ilang araw bago ang pagpaslang, inamin ni Bryce ang kanyang pag-ibig kay Britney. Ngunit hindi niya ito tinugunan at iminungkahi na manatili na lamang silang magkaibigan. Iminungkahi ng detective na hindi nakayanan ng binata ang pagtanggi at nagkaroon ng sama ng loob sa kanya. Nang malaman niyang may bagong lalaki na nakikipag-usap kay Britney, nagalit siya at nagpas siya na parusahan ng kanyang naging biktima. Ang trahedya na nangyari kay Britney ay hindi isang natatanging kaso. Taon-taon parami ang mga kabataang nagiging biktima ng mga mararahas na insidente. Pinapakita ng mga statistics na patuloy na tumataas ang bilang ng mga pagpaslang sa mga kabataan. Ang kasong ito ay hindi lamang kwento ng isang kakilakilabot na insidente. Ito ay isang babala na kahit ang mga pinakamalapit na tao sa atin ay maaring magpakita ng ibang anyo mula sa kung ano ang ating inaakala. At ang ating pagbabatay at atensyon sa mga detalye ay maaaring magligtas ng buhay. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!